Sabihin na natin hindi siya sa ombudsman. Bakit hindi niya sinumbong? Hindi siya nagsalita. Si Claire ba binanatan? Ang tagal niya nang nakaupo. Ano yun? Nagkataon lang? Timing lahat? Tapos meron kayong panggalaw? Yung mga bongbong mga Martin Romualdez vloggers, binabanatan ngayon? Nagkataon lang? Sabihin nyo, hinaharas nyo para hindi ilabas ni Libiste. At kung sakaling ilabas niya, hindi nyo siya napigilan, sira na yung kanyang credibility. Gets? Kaya nagtataka po kami, sabay-sabay po yan eh. Umpisa nung naging kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste, isa-isa na po yan, DOE, Ombudsman, pati na si Auntie Claire na hindi naman talaga niya trabaho yan kung tutuusin sapagkat siya ay presidential spokesman. Ayan. Di ba? Hindi ito trabaho ni Claire. Akala ba ni Claire, dahil binabanatan niya sa vlog niya, si Leviste, nakakatulong siya sa Pangulo? Hindi po. Nasisira nga ni Claire yung credibility ng Pangulo. Bakit? Isipin mo, hawak niya ang listahan ng magnanakaw. Sabi niya, ni Leviste. Tapos yung spokesperson ng presidente, binabanatan siya 15 times. Simula nung sinabi niyang hawak niya yung listahan ng magnanakaw. So ano iisipin ng tao? Ay, guilty yung presidente. Ay, nasa listahan yung presidente. Di ba? Yung damage control na ginagawa ni Claire Castro, lalong nakaka-damage. Di ba? Oh. Yung damage control na ginagawa ni Ombudsman, lalong nakaka-damage. Puro kasi kayo damage. Dapat mag-muscle, ano na lang kayo. Ay nagtataka po kami kung bakit they're all ganging up on Congressman Leviste. Po. So ang ibig sabihin na possible po, attorney, sa nakikita po ninyo, yung magiging senaryo nito ay matutulad doon kay Congressman Kiko Barzaga na matanggal dyan sa Kamara. Parang ganun po, attorney. Hindi ko po alam kung anong adhikain nitong mga atake nito. Pero para sa amin po, very obvious that these are targeted attacks against Congressman Leviste. Sunod-sunod po yan. May coordination yan, tatlong ahensya na yan. At hindi po maaaring palampasin ni Congressman Leviste. Yan. No? Siyempre may coordination. Itong ombudsman, to si Claire Castro. Hindi ko alam kung ano pa isa. Yung DOJ ata. Hindi ko natin alam. Pero ang isang nakaligtaan ni Topacio dito, ni Atty. Topacio, kasama dyan. Baka nasa GC yan. No, ng mga trolls o mga attack dog. Kasi siya din ang binabanatan ngayon eh. Di ba? Sabay-sabay yan. Meron yan. Opo. Attorney, ang sinasabi, ang solar energy franchise ay pinagkaloob noong 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Sa legal ba na perspective, attorney, sapat bang basihan yung timing ng pagkakaloob ng prangkisa para maghinala ng irregularidad? Yan, isa pa yan. Ha? Kasalanan na naman ng Duterte. Ito po yung dinidiscuss ko po sa inyo kanina. Sa tagal ko pong nagbablog, nitong panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, alam ko na yung script nila. Alam ko na yung strategy nila. Itong nangyayari kay Leviste, it's the same script. Napanood ko na ito eh. Pasa na naman sa Duterte. Kaya sinasabing ganyan, dahil Duterte. Anong punto nila? Nabigay daw yung prangkisa 2019. Pag-usapan natin, anong sagot ni Topacio? Kasi 2019, panahon ni PRRD.
Hindi po sapagkat ay kung gustong palabasin ni Auntie Claire na siya ay ang nagbibigay ng prangkisa ay ang Pangulo, nagkakamali po siya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit Duterte ng Duterte yung sinasabi niya para naman siyang hindi abogado, ang nagbibigay po ng prangkisa ay ang lehislatura. Yan yung sinasabi natin eh. It's either tanga to si Claire or nagtatanga-tangahan. Kaya tanungin ko kayo, ano sa tingin nyo, tanga si Claire o nagtatanga-tangahan? Ako tatanungin nyo, nagtatanga-tangahan eh. Sinasabi nga ni Atty. Topacio, para ka namang hindi abogado. Kulang na lang sabihin, tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Kasi minsan gawain din yan, hindi man lahat ng ibang abogado nagtatanga-tangahan. Para siyempre masira sa media. Hindi naman presidente nagbibigay ng prangkisa. Ang a-approve niyan lower house, mga congressman. Pag nakapasa, dadalhin sa Senate. Pag-uusapan yan. Tsaka i-discuss. Pag nakapasa, saka palang dadalhin sa presidente. Di ba? Inaprubahan na ng congressman Inaprubahan ng Senado. O di inaprubahan din ng presidente. Bakit yung presidente yung kasalanan yan? At hindi lang yan. Wait, there's more. Legislative franchise po yan. Yan po ay unang sinusulong sa mababang kapulungan. Yan po ay pinagdedebatihan, sinusuri, sinisiyasat. Pagkatapos po kung yan ay papasa sa mababang kapulungan, iaangat pa po yan sa Senado at doon na naman pagdedebatihan, etc. Senado, pangalawa. Sa aming records po ay pumasa naman to sa Senado. And then, saka po lalagdaan ng Pangulo kung wala namang masama. At ito pong proyektong ito, kahit nagpalit na po yung administrasyon, ang nagpasinaya po rito ay si Pangulong Bongbong Marcos. At palay pa nga ang puri niya rito sa proyektong ito. Kita mo? Pinuri pa ng pinuri ni Bongbong Marcos. Sa bagay, traidor yan si Bongbong Marcos. Sa bagay, sinungaling yan. Sa bagay, walang utang na loob yan si Marcos. Sa bagay, ang galing magbaliktad yan si Marcos. Sabi ko nga sa inyo, gawain ng adik yan. Diba? Di naman ako nagsabi ng adik, kapatid niya mismo. Adik daw yung kapatid niya. Diba? Ngayon, pinupuri niya ng pinupuri. Ngayon, binabanata ng spokesperson niya. Bakit? Dahil hawak niya yung listahan ng magnanakaw. Guilty kayo? Girl, guilty kayo, ateng? Guilty lang? Guilty ang peg mo? Pagkatapos, darating yung kanyang mga tauhan, questionin yung isang bentahan na lumusot naman po at siniyasat din, sinuri ng Securities and Exchange Commission na regulatory body ng gobyerno sa mga ganitong bentahan at ng Philippine Stock Exchange. Yung bentahan, inapruban ng SEC, inapruban ng ahensya ng gobyerno. Tapos ngayon kini-question. Yung Philippine Stock Exchange po, napakahigpit po noon sa mga listed companies. Pagkatapos, questionin nila. Yun ang aming kinakataka. Dahil hawak niya yung listahan ng mga magnanakaw. So, syempre, galit ang magnanakaw kay Libiste. Yan ang buod niyan.